God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Joseph. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 29, 2026, Miyerkules, at ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 4, verses 7 to 16. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at tinatototohanan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang pagdiriwang ng kapistahan ni Santa Marta, Maria at Lazaro. Itong magkakapatid na ito ay tinuturing na malapit sa puso ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan sa kanilang tahanan sa Bethany, padalas doon siya ay dumadaan at nananalagi, kaya't maraming mga kwento at pahayag kung saan sila ay magkaroon ng pakikipagtagpo o pakikipag-ugnayan. Magkakapatid na ito ay magandang halimbawa at paalala din para sa lahat ng mga magkakapatid na ang napapatibay sa ugnayan ng magkakapatid ay yung kanila pong pag-ibig sa Diyos. Ito yung kanilang parabang common denominator, no, na ang tatlong ito ay malapit sa puso ni Jesus o kaya naman nasa kanilang puso si Jesus, kung kaya nagiging matatag ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Kaya nga ganun na lang yung lungkot, no, ng dalawa, si Marta, si Maria, nang si Lazaro ay mamatay at sila ay lumapit at ipinahayag ang pananampalataya kay Kristo na siya ang pagkabuhay, siya ang muling pagkabuhay. Kaya dito po sa ating unang pagbasa naman, no, ang panawagan nga na tayo ay manatiling nag-iibigan, at kung nag-iibigan tayo ay maipapakilala din natin ang Panginoon na siyang unang nagmahal at umibig sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang kanyang pag-ibig ay hindi nakadepende sa ating pag-ibig, kasi siya ang unang nagmahal, siya ang unang umibig sa atin. Kahit hindi siya ibigin ng Diyos, iibigin pa rin niya ang tao. Sana makita natin yung kahalagahan na iniibig tayo ng Diyos. Hindi mahalaga yung iniibig natin ng Diyos, kundi unang-una, kailangan mong malaman, inibig ka na ng Diyos bago mo pa siya mahalin. Ito ang kailangan natin mas matutunan, kailangan natin maulit. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po.
Show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace.